Kung dati tampulan ng tukso ang mga China bike na kesyo sirain daw at low quality. Pero ngayon mukhang hindi na dahil aminin nyo man sa hindi, pwede nang makipagsabayan ang mga motor nila sa mga Japanese bike at ang CF Moto nga ang isa sa nagpatunay niyan. Hindi din talaga tumigil si CF Moto sa pag-innovate sa kanilang mga motor kaya unti-unti na rin silang nirespeto at tinanggap sa market. Kaya naman ngayon nilabas na nila dito sa Pinas ang pinaka high-tech na sports bike nila. Eto nga pala ang 750 SRS. Eto na kaya ang posibleng kumana sa ZX6R at CBR 650R? Malalaman natin yan matapos mong panoorin ang video na to. Bago tayo magpatuloy, kung nangangarap kang magkaroon ng big bike at wala ka pang pambili, pwede ka munang mag-rent dito sa Moonstrider Garage. Marami silang big bike na pinaparenta. May CB650, 450MT, CLX 450, Ninja 500, 450SR, at ang kanilang bagong 750 SRS. Pwede nyo silang i-visit dito sa kanilang page for inquiries. Ito yung sports bike na pwede talaga sa street riding dahil medyo up straight ang postura mo dito kaya less pagod at less fatigue sa katawan. Kargado ito ng 750cc inline 4 dual overhead cam liquid cooled engine na kayang sumagad sa 110 horsepower at 10,250 RPM. Ayon sa kanyang company specs, kaya daw nitong mag top speed sa 230 kph. Pero magbabago pa yan depende sa timbang ng rider. Sa kanyang arangkada naman, kaya nitong humatak sa 80 Nm of torque at 9,000 RPM. Sa ginawang speed test ni CF Moto, nagawa nitong mahit ang 100 kph in just 3.5 seconds. Naka-quick shifter na rin ito kaya mabilis talaga ang birada mo dito. Pero since race-oriented na si CF Moto, may nakaabang na rin dito para sa kanyang GP shift. Based sa kanyang power specs, mukhang CBR 650R ang tatamaan dito dahil dikit nga ang presyo nila. Bukod doon, mas lamang din sa power ang 750 SRS. Pero hindi pwedeng magpakakampante ang ZX6R ni Kawasaki dahil kung design at technology ang habol ng buyer, posible ding makasikwat si 750SR sa kanya. Talagang pinag-aralan nila kung paano ba mamamaximize ang power ng 750 SRS dahil pinadaan nila sa wind tunnel test ang motor na to. Nang sa ganon, malaman nila kung gaano ka-epektibo ang winglet na nilagay nila dito. And hindi naman sila nagkamali sa design nito dahil nagresulta siya sa 30 newtons na downforce effect. Malaking bagay ito para sa stability ng 750 SRS during high speed. Pagsingit sa traffic, no, bear in mind na mahaba din nga pala yung kanyang winglet, no. Hindi lang yung side mirror yung mahaba sa kanya, pati yung winglet. Kaya maglalaan ka ng kaunting spasyo. Ayan, no, kung makikita nyo, di ba? Kumbaga parang pag umusog pa ako ng konti dito, tatamaan ko na yung buntot ng click. Ingat kayo, no. Kailangan alam nyo na mahaba din dapat yung kanyang winglet. Naka-high mounted ang quad exhaust nito para mapanatili na nasa mababang temperatura ang init na mararamdaman ng rider. Sa naging test ride ko, bearable nga yung init na naramdaman ko sa legs. Kahit sa traffic, kakayanin mo naman tumagal. Sobrang high-tech na rin ng motor na to dahil may IMU axis na siya. Meron siyang sensor na kung saan nadedetect niya yung angle at position orientation ng 750 SRS. Kapag naramdaman niyang higang-higa na ang postura nito at parang matutumba na, kinakat niya yung throttle input para hindi mag-slide yung gulong at makatayo ulit ito. Kaya mas magiging confident kang dalhin ito sa Marilake dahil tutulungan ka mismo ng motor na makabanking ng safe. Hindi rin uubra ang magnanakaw dito dahil sa security niyang taglay. Wala kasi siyang susian kaya maiinosente talaga ang mga kawatan dito. Ginagamitan lang kasi yan ng NFC card. Itong motor na to hindi na ginagamitan ng susi. Ginagamitan na lang siya ng NFC card ng CF Moto. Para mapa-under siya, no, itatap mo lang yan dito sa gilid ng NFC niya. And ayan, kung makikita nyo, bumubukas na siya, guys. Ganun ka high-tech ang motor na to, grabe. Security features niya yon. Kung ako magnanakaw, paano ko ito mapapa-andar, no? Kasi wala namang susian. Ganun katindi yung innovation ngayon ni CF Moto. I-start mo lang din yan dito. Push mo lang yung red button. So, aandar na siya. Ngayon, kung papatayin mo siya, pindutin mo lang. Tapos kung papatayin mo talaga yung motor, no, yung pinaka-dash niya, ididiinan mo lang tong kill switch. So, ayan, makikita mo. So, nag-turn off na siya. Yung sinasabing four-way locking niya, no, once na nakapatay na yung motor, once na tinurn mo yung kanyang handlebar, kusa na yan maglalak. Kung may narinig yung clicking sound, that means wala na yan, nakalock na yan, guys. So, automatic na siyang naglalak once na pinatay mo na siya. Ngayon, mabubuksan mo lang yan kapag tinap mo na ulit yung kanyang NFC card. So, yun.
Same as sa kanyang fuel tank. Bubuksan mo yan by pulling the lid, no? I-pull mo lang to, mabubuksan mo na yan. Ang iisipin nyo guys, parang hindi na siya safe, no? Kasi ang dali lang niya buksan. Pero guys, pag tinurn off mo na yan, ilang certain of minutes, no, bago tuluyang mag-unlock to. Kumbaga, for safety, di ba? Syempre, pag magpapagas ka, guys, papatayin mo Mga after ilang minutes, no, pag patay na talaga siya ng matagal, hindi mo na mabubuksan yan. Yung gas tank na yan. So, wait lang tayo ng ilang segundo. So, ayan. Ayan na, guys. Hindi mo na siya nabubuksan, no? Guys, pagdating sa kanyang upuan, no, seamless nga yung bukasan niya, no? Wala kang makikitang susian sa ilalim kung paano ba yan buksan kasi meron lang yung button dito. So, mapipindot mo lang yan once na naka-on yung iyong motor. So, ayan, safety features na yan. Kumbaga, seamless, no? Hindi basta-basta mababaklas, guys. Meron na rin siyang cornering assistant light na nagbibigay ng wider visibility lalo na sa gabi. Kapag nakapaling ka sa kaliwa, nagbubuga din siya ng ekstrang ilaw sa kaliwa para hindi ka ma-blind spot. Gamit na gamit mo to lalo na kung lagi kayong may night ride. Guys, parang kotse na nga rin pala yung 750 SRS. Halimbawa, nakapark siya sa maraming mga motor, di mo mahanap, pindutin mo lang tong seek. Ayan, no? Di ba? Kusa siya nagbubusina, parang sabi niya, nandito ako, di ba? Through CF Moto app, makikita mo lahat ng information na nandito. Kahit manakaw siya, malolocate mo siya kasi nga may GPS siya. Ayan guys, kung makikita nyo. Nandito kami ngayon sa Daang Hari, no? Kung gusto mo rin makita yung analytics ng motor mo, yan, makikita mo rin dito sa app niya. So, yan yung behavior ng motor mo. Kung ilang beses kang nag-lean, total trip, max speed, yan. So, safe tayo sa may-ari, 128 kph. kph lang. Hindi natin winalwal. Ayan, rapid acceleration, 12 times. So, grabe guys. Daig pa yung tao. Buti pa yung motor, namomonitor yung health ng tao, hindi. Parang ganun. Pwede mo nga ring i-connect yung map ng cellphone mo sa dashboard ng 750 SRS. Nang sa ganun, hindi mo na kailangan dumukot ng cellphone or maglagay ng quad lock para tumingin sa mapa. Kasi nga, nasa harapan mo na lang siya. Guys, isa nga rin sa pinaka-highlights ng CF Moto 750 SRS yung kanyang TFT display na 6-inch, no? Sobrang linaw niya, sobrang colorful niya. Talagang lahat ng information na kailangan mo sa motor na to ay madali mo lang makikita at mababasa dito, no? So, nandito yung kanyang gear indicator and also ito naman yung kanyang RPM, speedometer, quick shifter indicator, yan makikita natin naka-on, time, yung kanyang traction, kanyang fuel gauge, no? Tsaka ito naman yung kanyang temperature. Bali dito sa fuel gauge at temperature, parang naka-loading version siya, no? Hindi siya yung bar type, no? Yung nakikita natin sa ibang motor. Average fuel consumption. Kung kaya niyang kumonsumo ng 10.6 liters sa kada 100 kilometro. Ito naman sa kanyang setup, no? So, madali lang naman yan i-function, no? So, yan. Makikita natin yung lahat ng information dito ng motor. So, ito yung kanyang traction control. Yan, naka-level 2 tayo ngayon. Yung traction control natin, guys, no, madali lang natin may o-operate yan. So, meron siyang pindutan dito, no. Kung gusto mong bawasan, ayan, naka 2. Pwede mong gawing 1. Diba ba, kung may manghihiram sa'yo, parang baguhan lang siya, wala pa siya masyado experience, at medyo kinakabahan ka, baka dumulas siya. Madali mong mapipindot agad yan, no. So, ayan, no, number 2. Dito lang yung kanyang control button sa left side, no. Madali mo na ma-set up yan kung anong gusto mong malaman na information dito sa CF Moto mo, yan. May pagka-Italyano nga ang tirada ng CF Moto sa 750 SRS dahil kung makikita nyo, naka-single-sided swing arm siya. Ang angas din ng triple spoke rim nito na parang blade ang itsura. Puro cuts at madaming ventilation yung design ng fairings nito kaya lusutan lang talaga dito yung hangin. Mataas din ang kanyang windscreen kaya makakapag-tuck in ka sa expressway. Medyo mahaba nga lang yung side mirror nito kaya ingat ka lang sa pagsingit. Naka full LED na rin ang kanyang mga ilaw at parang boomerang naman ang kanyang taillight. Kahit manipis, malambot pa rin yung kanyang upuan. Slim at sharp din yung kanyang buntot. Meron na rin siyang steering damper na may 20 levels of adjustment na nagbibigay ng superb stability during high speed. Sa panahon ngayon, kailangan may damper ka na talaga sa motor mo dahil puro lubak na nga ang kalsada dito sa Pinas. Lalo na sa expressway, puro humps. Madami ng kaso ng death wobble dito, kaya kung may steering damper ka, mas safe ka. Sa kanyang tangke, kaya nitong magkarga ng 17 liters na gas. Bukod sa black, meron nga din siyang color white na variant. Dahil sa nangyaring korupsyon sa DPWH, alam ni CF Moto na madaming sirang kalsada dito sa Pinas. Kaya naman kinabitan niya ito ng 43mm upside down KYB fork na may 20 level of adjustment sa compression at rebound nito. Kaya may experience mo talaga ang mas banayad na laro ng kanyang suspension. Sa likod naman ito ay naka KYB monoshock na may gas charge external reservoir. Kahit idaan mo ba sa lubak, ang ganda ng play ng shock niya,
Hindi masyadong tumatalbog yung motor ko, no, yung pinaka-chassis niya, no. Madiin na nga rin ang preno nito na may 320mm dual disc 4-piston Brembo caliper sa unahan at 240mm disc with 2-piston Brembo caliper sa likod. Kaya madali ka lang makakahinto kung kinakailangan. May brake coolers na rin siyang kasama para hindi mag-overheat ang mga preno mo. Sa kanyang seat height, meron itong taas na 805mm. 5'8 nga pala ang height ko, medyo naka-semi-tiptoe ako. Yung gulong nito sa unahan ay naka 120/70 na may 17-inch aluminum alloy rim. Sa likod naman ay naka 180/55 at 17-inch na rin. Tumitimbang naman ito ng 213 kg. Sa specs lang ito mabigat pero sa totoong buhay magaan lang siyang dalhin. Nasa ilalim lahat ang bigat niya kaya madali siyang ipaling. Overall, sinaalang-alang talaga ni CF Moto ang safety ng rider na gagamit sa kanilang 750 SRS. Tinadtad talaga nila ito ng mga riding aids at technology na magbibigay ng extraordinaryong riding experience sa magiging owner nito. At para sa presyo niyang 566,000, masasabi kong reasonable na siya para sa kung anong kayang i-offer niya. Kayo guys, anong masasabi niyo sa bagong 750 SRS? Pakikomento na lang yan sa baba.